So yun mga utoy, kamusta? Welcome sa part 3 ng ating series within the series, ang Chrollo vs Hisoka Full Fight. Sana ay bago nyo i-click ang video na to ay pinanood nyo muna yung part 1 at part 2 upang hindi kayo naliligaw. Para halimbawa may binabanggit akong mga terms hindi kayo nalilito, bagkus ay nasusundan nyo ng maayos ang mga usapan na nagaganap dito. Pero syempre, bago ang lahat, gaya ng ibang YouTuber, inaanyayahan ko po kayo na mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow din ang ating mga social media accounts, Facebook, Twitter at TikTok. Comment lang doon at binabasa ko pong lahat yan. Kaya yan, start na po tayo ng ating discussion. So ito nga pong buong fight ay hinati ko sa 16 na parts. Maikli lang naman talaga tong laban na to pero humahaba dahil sa dami ng monologue. So ito na talaga, game na tayo. Ito yung scene 1, Black Voice Activate. Setting nasa Heaven's Arena tayo, ipinakikilala na yung dalawang manlalaro at nagkasundo silang dalawa na ang labanan nila ay hanggang kamatayan. So kailangan patay bago ideklarang panalo. Labanan ito ng mga floor master kaya matindi talaga. Pag-start ng laban, gumamit kaagad si Chrollo ng Black Voice. Ang Black Voice ay ability ni Shalnark. May cellphone at antena na lumalabas sa kamay mo. Yung cellphone gagamitin para mag-control ng tao. At yung antena naman ay ikakabit mo sa hanggang maximum 2 tao lang. Yung isa, ikinabit kaagad ni Chrollo sa referee para atakihin si Hisoka. So yan ang unang eksena. Pangalawang eksena, Sun and Moon Explain. Si Hisoka pinatay kaagad yung referee pero nagulat siya kasi sumambulat yung dugo ng referee at dahil nga ito sa Sun and Moon ability. Pero bago natin explain yan, diba sabi ko sa inyo nung nakaraang video, posibleng si Chrollo ang pinakamaliksi sa lahat ng miyembro ng Spider. Dalawa ang antena ng Black Voice. Medyo nag-iingat si Hisoka na basta dikitan at atakihin itong si Chrollo kasi meron pa siyang isang antena. Napaka straightforward ano? Kasi kapag natusok ni Chrollo ng antena itong si Hisoka, di tapos na yung laban, wala na, finish na. Alam nyo naman na napakabilis ng kamay ni Chrollo, di ba? Medyo hirap din si Hisoka sa pagkakataon na to dahil dalawa yung kalaban niya, yung referee at saka si Chrollo. Kaya to counter, kinabitan niya ng bungee gum yung referee at sa kanya ibinalibag kay Chrollo. Pero dito na nga yun sa pagkakataon na to, sa bilis ng kamay ni Chrollo ay na-activate niya yung Sun and Moon ability. Kaya naman, nung sinugod ng referee itong si Hisoka matapos niyang hiwain gamit ang baraha, sumambulat kaagad ang dugo. Yun pala, sumabog na gamit nga itong Sun and Moon ability. So itong Sun and Moon ability, nangangailangan ito ng 2 kamay ng user para gumana. To explain kung ano itong Sun and Moon, halimbawa nahipo ka ni Chrollo ng 3 to 5 seconds. Yun, meron ka ng sumpa at kapag pinagdikit ni Chrollo yung 2 kamay niya na merong Sun and Moon ay sasabog ka. Ang ability na to ay hindi natatapos sa kamatayan ng caster. Tapos lumalakas pa yung pagsabog overtime. Share ko lang, patay na ang original na may-ari ng ability na to na isa sa mga dating pinuno ng Meteor City. Anyway, punta na tayo sa scene 3, Order Stamp and Gallery Fake Explained. So ayan, meron na namang bagong ability na gagamitin si Chrollo. Pinupuri niya nga si Hisoka kasi nga record breaker nga daw si Hisoka sa dami ng ability na gagamitin ni Chrollo, mapatay lang siya. Anyway, siguro ko naman na may idea na kayo kung ano yung Gallery Fake. Ito yung ability ni Cortopi na kayang kumopya ng mga bagay-bagay pero kung mga living things gaya ng tao, hayop ay parang zombie lang ang mga ito na walang direksyon. Ang time limit bago mawala ang epekto ng Gallery Fake ay 24 hours. Kaya yan, gumawa si Chrollo ng kopya ng referee. Pagkatapos doon ay gumamit naman siya ng isa pang ability. Itinatatak ito sa ulo at ang tawag dyan ay Order Stamp. So ano itong Order Stamp? Basically, kapag natatakan nito ang anumang bagay na merong ulo, magiging puppet na ito nung nagtatatak. Pwede rin namang tatakan nito ang tao pero ang problema kapag malakas ang kaisipan ng tao ay posible nga itong makawala sa kontrol. Since lumilikha nga ng puppet ang ability na to,
Kapag wala yung ulo ng puppet ay hindi na nga po ito gagana. Anyway, yung dalawang ability na yan ay pinagsama ni Chrollo. Gumawa siya ng gallery fake ng tao at sa kanya tatatakan ng order stamp. Ang galing ano? Take note. Ang gallery fake ay hindi tao pero meron siyang ulo. Since hindi nga ito tao ay hindi na mawawala sa kontrol ni Chrollo ang diwa ng puppet. Kasi nga kapag tao ang ginamitan niya ng order stamp, hindi na ito gagawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng tao. Gamit ang order stamp sa tao, hindi mo po pwedeng utusan na magpatiwakal siya. Pero kung tao mula sa gallery fake ang gagawa nito ay walang magiging problema. Anyway, pinatesting ni Chrollo kay Hisoka yung puppet na ginawa niya. Accordingly, syempre tinanggalan ni Hisoka ng ulo yung puppet para hindi na ito gumana. Ito importanteng detalye ito. Hindi mawawala yung puppet kahit wala na itong ulo. Tandaan nyo yan Anyway, part 4 na tayo. Convert Hands Explained. Isa na naman itong ability na dalawang kamay ang ginagamit. Simple lang naman ipaliwanag ang ability na to. Kapag hinipo ka ng kanang kamay ni Chrollo, magiging kamukha mo siya. Kapag naman kaliwa, si Chrollo naman ang magpapalit ng anyo at magiging ikaw. Pag hinipo ka naman ng dalawang kamay, magpapalit kayo ng anyo. Anyo lang ang mapapalitan hindi personality. So yan ang 5 nakaw na ability. Ang dami niyan yan ang kinasangkapan ni Chrollo para lang talunin si Hisoka. At sa wakas, natapos na tayo kakapaliwanag sa mga ability ni Chrollo. So ang mga sumusunod nating eksena ay mismong laban na. Ito yung maaksyong yugto na magsisimula sa part 5. A Hard Time Finding Chrollo. Ito na yon. Dito na talaga sila magsisimulang maglaban. Bilang paunang taktika, pumunta kagad si Chrollo sa audience at para hindi siya basta-basta lapitan ni Hisoka ay gumamit nga siya ng black voice. Itinusok nga yon ni Chrollo sa isang malaking mama upang hindi makita ni Hisoka kung saan siya tatakbo. Noong itinumba na ni Hisoka yung malaking mama, meron pa palang isa. Itinumba niya rin yon hanggang sa wala na. Hindi niya na makita si Chrollo. Sa isip niya, nakatakas o nakapagpalit na ng anyo ang kanyang katunggali. Ika-6 na eksena, The Puppet Horde. Dito ay makikita nga natin na sinusugod na si Hisoka ng mga puppet. Obviously, ito ay pinagsama na gallery fake at order stamp. Inutusan niya ang mga ito na destroy Hisoka. So dito naisip ni Hisoka na para magkaroon siya ng overview, idinikit niya ang bungee gum sa kisame ng stadium. Nung paangat na siya, nagulat siya na sinusundan pa rin siya ng mga puppet pataas. At doon na nga nagkaagulatan. Nasuntok na nga si Hisoka ng isang Chrollo. So obvious na kung ano to Binanatan ng Chrollo na to si Hisoka sa batok. So ito mga utoy parang may konting clue na rin. Parang halos sigurado si Hisoka na sa pagkakataon na yan ay titirahin talaga ang kanyang vital organs. Kasi naka-open ang likod niya Pero hindi yun nangyari. Ang problema, hindi siya nakakahalata na hindi si Chrollo ang kalaban niya. Anyway, nalaglag na nga siya sa sahig at doon siya sinimulang kuyugin ng mga puppet. Ika-7 eksena, Hisoka struggles to fight the horde. Dito nga ay kinukuyog na ng mga puppet si Hisoka. Tapos kapag may pagkakataon ay naikibanat yung Chrollo. Kaya ako nasabi kanina na hindi makahalata si Hisoka na hindi si Chrollo yung kalaban niya dyan ay dahil iniisip niya na hindi na nga ito nakakapag-produce ng additional na puppet. Sa isip niya basta maubos niya lang yung mga puppet na nasa harapan niya ay okay na. Sunod na eksena, pang-8, The Horde plus Chrollo. So dito nga ay hirap kumilos si Hisoka. Kaya tumakbo muna siya para habulin siya ng mga puppet. Pero ang totoo ay binebait niya lang si Chrollo para pumunta sa taas at yun nga ang nangyari. Tumalon si Chrollo papunta sa kinaroroonan ni Hisoka tapos ay dinampot ni Hisoka ang ulo ng tao papunta doon sa direksyon ni Chrollo. Nung tatamaan na si Chrollo, nakailag. Ang resulta, natadyakan sa ulo si Hisoka. Bale, naka-counter o nabasa ng Chrollo na to yung gagawin ni Hisoka. So pang 9 na eksena,
Hisoka counters. Kahit pa natadyakan sa ulo ay nagawa pa rin mag-counter ni Hisoka gamit ang bungee gum na nakakabit doon sa ulo ng tao. Ine-explain pa nga rito na ang ulo ng tao ay 7 to 8 kilos. Anyway, tinamaan nga si Chrollo sa may bandang kaliwang tadyang. Parang ininda nga yun ng Chrollo na to kasi ay sinabihan siya ni Hisoka na parang hindi pa siya sumusuko. Pagkatapos nun ay ganun ulit. Inuyog na naman si Hisoka ng mga puppet at sa pagkakataong ito ay naobserbahan ni Hisoka itong Chrollo na to na parang mabagal nga itong kumikilos. Importante yan kasi ay mamaya babalik tayo sa eksenang ito. So habang parang nanghihina nga itong Chrollo na to ay binato nga siya ni Hisoka ng ulo. Magkagayon pa man nakapagtago pa rin itong Chrollo na to at sa puntong yan ay kung ano-anong analysis ang pumapasok sa isip ni Hisoka. Pero sa totoo lang alam nyo, hindi na talaga mahalaga yan. Ang gusto lang talagang mangyari ni Hisoka dito ay maubos niya ang mga puppet at makita niya si Chrollo. Ika-10 eksena. Hisoka got fooled. Ito ay resulta ng overthinking ni Hisoka. Noong nakita ni Hisoka si Chrollo, hinabol niya syempre. Para mapigilan niya si Chrollo ay gumamit siya ng bungee gum. Ikinabit niya yon sa mga tao, sabay balibag sa mga ito papunta sa direksyon ni Chrollo. Medyo malapalos nga itong Chrollo na to. Nakailag pa Pero nakakuha ng tiyempo si Hisoka, binato niya ng ulo, tinamaan at yun, nahuli niya rin sa wakas. Sabay balibag sa sahig. Yun nga lang, dito na diskubre ni Hisoka na hindi si Chrollo ang kalaban niya the entire time. Isa pala itong tao na napalitan ang anyo gamit ang convert hands. Kinabitan ng black voice at ang masaklap nakadiskubre si Hisoka ng isang bagay na kagimbal-gimbal. Oo nga, natatanggalan niya ng ulo ang mga puppet para mawala ang epekto ng order stamp. Pero kahit sabihin mo na nawala yung ulo ng puppet, hindi nawawala ang epekto ng sun and moon. Ano ang ibig sabihin nun? Yung mga puppet kahit wala na silang ulo at hindi na gumagalaw ay sasabog pa rin. So pumunta na tayo sa pang-11 na eksena. Chrollo, the Puppet Master. Again, alam kong paulit-ulit na ako sa sinasabi kong to. Napakaliksing kumilos talaga ni Chrollo. Tignan nyo itong chart na to. Kung gusto nyo, ipost nyo itong video. Imagine niyo yung panahon na kailangan nyong gawin at effort para gumawa ng isang puppet pa lang. Isa pa lang yon Isipin nyo dito, halos hindi na nga mabilang yung mga puppet na nalilikha. At sa puntong ito ay maligalig na nga rin si Hisoka. Aminado rin siya na hindi niya na rin madetermina kung nasaan ba yung totoong Chrollo. Iniisip niya na rin na malamang paparating na ang huling pag-atake ni Chrollo kasi ay malapit na nga namang dumating ang mga rescuer. Ika-12 eksena, Desperation. Sa sobrang pagpapanik ng mga audience, hindi na namalayan ng announcer na hiniram na sa kanya ni Chrollo ang kanyang headset. Pansamantala, para i-announce sa buong stadium ang katagang Destroy Hisoka. At ano pa nga ba ang susunod na pangyayari? Siyempre pa, lahat ng puppet ay sinugod si Hisoka. Very straightforward ang naging aksyon na yan. Kaya very straightforward din ang reaksyon ni Hisoka. Tignan nyo, para siyang manyak. Wala nang isip-isip to. Uubusin niya lahat ng puppet na kukuyog sa kanya. Sa ika-13 eksena, Surprise! Dito nga ay makikita natin si Chrollo na may hawak-hawak na cellphone, kampanteng-kampante, habang minamanipula ang mga pangyayari mula sa malayo. Dito ay tinetsempohan lang ni Chrollo si Hisoka na mahawakan ng ulo ng puppet. At nung mapasa kamay na nga ni Hisoka ang ulo ay boom! Surprise! Ano, naalala nyo yung sinabi ko sa inyo kanina sa ika-9 na eksena? Yung Chrollo na nagpapanggap lang na nasaktan pero sa katotohanan ay hinahanap niya na yung katawan ng ulo na kanina pa iwinawas-iwas nitong si Hisoka. Kunwari babagal-bagal yung pala may ginagawa na. Yung katawan ng ulo kinakabitan niya na pala ng sun and moon ability. Pag kasi isinumpa niyang sumabog ang katawan kasama ang ulo doon. Kaya naman ngayong nakahanap si Chrollo ng tiyempo ay pinasabog niya na nga ito. Scene number 14, Wall of Struggle. Wala na, desperado na si Hisoka.
Ang iniisip niya na lang dito ay kung paano siya makakatakas. Yung isang kamay niya sabog na. Tapos ay nawala na yung bungee gum na ikinabit niya sa ceiling kanina. Do or die na ang sitwasyon at hindi na nga daw ganon ka-precise ang control niya sa kanyang nen. Sa puntong ito, ang plano niya ay ikabit yung bungee gum sa second floor ng pader tapos ay aakyat siya papunta nga sana ng ceiling ng arena. Nung ikinabit ni Hisoka ang bungee gum sa second floor, hinabol rin siya ng mga puppet. Tignan nyo naman ang hirap ng ginagawa niya. Habang nangyayari yan ay inuutusan nga ni Chrollo ang mga puppet na pumunta ng second floor. Anya, puntahan nyo si Hisoka sa pinakamalapit na makakaya nyo at kalaunan ay pasabugin nyo ang inyong mga sarili. Parang suicide bomber, no? Ngayon, dito na tayo sa scene 15, Hopeless Escape. So eventually, merong mga puppet na nakalapit kay Hisoka, then boom! Pinasabog nila ang kanilang mga sarili. Dahil sa pagsabog, tumalsik si Hisoka papunta sa kabilang direksyon sa second floor pa rin. Unfortunately, nakita ni Hisoka na naghihintay yung mga puppet na sa wari niya. Yung mga puppet, pag nadikit siya doon ay masasabugan na naman siya kung sakali. Kaya ang solusyon, mula sa ere, itinadyak ni Hisoka yung kanang paa niya para maglabas ng bungee gum papuntang kisame. Only to discover na naputol na pala ito gawa ng pagsabog kanina. Final scene. Scene 16, Explosion, Chrollo wins. Putol na yung kanang paa so yung kaliwa sana, di ba? Kaya lang kitang-kita ni Chrollo yung sitwasyon at na-anticipate niya na nga ang susunod na gagawin ni Hisoka. Bago pa maiangat ni Hisoka yung kaliwa niyang paa para sana maglabas ng bungee gum, ay binato na nga siya ni Chrollo ng tao. Nakita pa yun ni Hisoka, this time ito na yung totoong Chrollo. Kita nyo naman iba yung damit niya kaysa doon sa kanina. At ayun na nga, para makasiguro si Chrollo na babagsak talaga si Hisoka papunta sa sahig ng stadium, binato pa ulit si Hisoka ng isa pang tao. At this point wala na talaga, give up na si Hisoka. Paglapag ni Hisoka sa sahig, naghihintay doon ng mga puppet, activate Sun and Moon, boom! So yan, at the end panalo si Chrollo convincingly. Wala talagang nagawa si Hisoka. Diyan nagwawakas ang part 3 ng ating Chrollo versus Hisoka series. Sa part 4 ng ating video ay fight analysis saka yung naging aftermath pagkatapos ng laban. Dito nyo malalaman kung may bawi pa ba si Hisoka o wala na talaga. May teorya din tayo na pwede nyo mapag-isipan. Kaya yan, magkita-kita ulit tayo sa susunod. So anyway, muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime, palaganapin natin ang anime culture. Hanggang sa muli, paalam! Shoutout sa'yo Alberto Palomeo.